So kung hindi nyo pa na-gets, ulitin nyo lang ulit yung video. So quick recap lang tayo, mabilisan lang. Una, hahanap kayo ng accredited printer na magpiprint ng service invoice ninyo. Tapos hihingi kayo ng layout dahil nga magpapaprint kayo sa kanila. Nandito na rin yung details ng printer. Magpiprint kayo ng layout na ibinigay sa inyo, 2 copies na ito. Tapos 2 copies din ng 1901 na madadownload nyo sa mismong BIR na website. Ayan, 2 copies, fill outan nyo lang lahat ng naituro ko. 8%, tapos micro, yun lang. Ayan, nandito na naman. Ayan, fill outan nyo lang to. Magkakaroon to ng tatak na receive once na masubmit nyo to dun sa BIR. And huwag nyo kakalimutan na mag-print or mag-xerox ng back-to-back na valid ID ninyo. Kung ano yung inilagay ninyo dito na valid ID, yun yung i-print ninyo mga tropa or i-xerox ninyo, 2 copy. And bibigyan na kayo ng authority to print kapag na-submit nyo na yon. So etong authority to print na to, 2 page to, isasubmit nyo to or ibibigay nyo to dun sa printer. Kasama ng ATP, ibibigay rin sa'yo yung 2303 na which is eto naman yung isasubmit mo kay Lazada. So once na makuha mo na nga yung ATP at yung 2303 kay BIR, kapag napag-submit ka na ng 1901 ng mga nabanggit ko, pwede ka nang umalis doon. Direkta ka na sa printer para maibigay mo na yung ATP at magpa-print ka na. Isasubmit nyo to or ibibigay nyo to dun sa printer kung saan kayo magpapaprint, kung saan kayo nag-layout, nagbigay na ito. And ibabalik sa inyo to ng printer. May kasama siyang ganyan, yung SORN at etong printer certificate. And once na meron kayo neto na, yung 4 na to, babalik na kayo sa BIR ulit. Tapos papatatakan nyo to, ayun o, tatatakan nyo to, papapirmahan nyo or ipapareceive. Wala nang ibang gagawin dun pipirmahan lang yan, mabilisan. 2 copy rin neto ipopotocopy nyo to. Huwag kayong magpapapotocopy dun kasi mahal. Parang 20 pesos or 15 or 10. And syempre kung may printer kayo sa bahay, mas maganda na may dala na talaga kayo. So ayun lang. Sa next part ng video natin, ituturo ko naman kung ano yung next na gagawin para isasubmit naman natin etong BIR registration natin. Eto mga tropa sa unang araw, ibibigay na kagad sa inyo yung 2303. Ganito yung itsura niyan, ayan. Ibibigay na sa inyo yan, tapos isasubmit natin yan kay Lazada sa next vlog natin. At nandito na nga tayo sa next part kung saan isasubmit na natin yung ating 2303 dahil nga nakapag-register na tayo sa BIR. At dito sa video nito, ipapakita ko sa inyo yung full process mga tropa kung paano mag-submit hanggang sa pag-fill out ng invoice para makapag-payout na tayo dito sa Lazada. At ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-register sa Orus kasi kailangan natin i-register yung book kung saan isusulat natin yung journey natin or yung amount ng kikitain natin or yung sinubmit natin na invoice. Kaya subaybayan nyo yung content natin na to. At eto na nga, syempre unang-una natin gagawin, mag-login tayo sa Lazada Affiliate dahil dito natin isasubmit yung ating 2303. I-scan ninyo yan at pagsamasamahin ninyo yung pinaka-files, i-save nyo as PDF. Pero ang isasubmit natin, yung pinaka first page na lang muna, which is dapat naka-picture, at yung pinaka kumpletong 2303, i-save ninyo as PDF, kagaya ng makikita ninyo dito sa pag-upload natin. Once na nakapag-login na kayo sa Lazada AdSense, i-click nyo lang yung My Info or yung pinaka-information ninyo, i-edit nyo lang yan mga tropa. Bukod dun sa pinaka-previous ninyong mga details, wala na kayong i-edit dun. Ang aasikasuhin nyo lang dito, pindutin ninyo yung yes dun sa RU-BIR register. Dahil register na tayo, at next naman dun sa BOT registered, ang pipindutin nyo dun yung no. At next natin, ilalagay ninyo yung tax identification number ninyo, yung inyong TIN number. Tapos, i-upload na ninyo yung pinaka first page ng 2303. Tapos, i-upload nyo rin mga tropa yung inyong pinaka-kumpletong 2303 na nakasave as PDF. Nasa sa inyo na yan kung anong file name nung inyong PDF mga tropa.
pinaka-final process natin dito sa pag-edit ng information, click ninyo yung no dun sa are you availing reduced rate or exception for withholding tax. No yung pipiliin ninyo doon, tapos click nyo na yung save. Next part naman natin, ituturo ko kung papaano mag-fill out ng invoice. At nandito na nga tayo sa pag-fill up ng ating invoice. Ito yung binayaran natin sa printer. 10 booklet to mga tropa. Ingatan ninyo at itabi ninyo to. Dapat hindi to mawawala. So eto na, simulan na natin paano siya fill upan. Kung yung inyong invoice ay hindi carbon copy, kailangan ninyo ng carbon paper. At simulan na nga natin. Unang-una, yung date. Kung ano yung date dun sa PA, ayun yung ilalagay nyong date dito sa inyong invoice. And dun sa registered name, ang ilalagay ninyo, Lazada E-Services Philippines Inc. And dun sa TIN number, 008-220-457-00000. 5-0 yon mga tropa. Sa business address, 23F Net Park, 5th Avenue, BGC, Taguig City. Dun sa item description, ilagay nyo na lang Lazada E-Services Philippines Inc. Sa quantity, ilagay nyo ay 1 lang. Dun naman sa amount, ang ilalagay ninyo yung amount na wala pang kaltas. Makikita ninyo yan sa inyong PA. And dun sa total sales, yung amount din na wala pang kaltas. Dun naman sa less withholding tax, ang ilalagay ninyo doon kung magkano yung kinaltas. Sabihin na natin na 30,000 yung inyong pinaka-total, tapos 10%, 3,000 ang ilalagay ninyo dito sa withholding tax. Nakasulat naman lahat ng details dun sa pinaka-payment advice, kaya hindi kayo malilito. Dun naman sa total amount due, ang ilalagay ninyo doon yung pinaka-sasahurin ninyo. Yung amount na meron ng kaltas. Tapos, dito sa pinaka-amount received, yung amount due plus pirma. Ano nga ba yung amount due? Ayun yung may bawas na 10%. Let's say 30,000, tapos minus 10%, 27,000 yung ilalagay ninyo doon plus pirma. Again, lahat ng detalye makikita ninyo sa payment advice, kaya hindi kayo malilito mga tropa. So, ang gagawin na ninyo, i-scan ninyo to or picturean ninyo, tapos i-upload na natin. Ito naman yung next procedure. Nakikita ninyo yung upload button dito sa may lower left. Pipindutin nyo yan mga tropa, tapos may lalabas na ganitong information na kailangan nyo siyang fill upan. So dito, dahil nga non-VAT yung pinili natin na tax, ang gagamitin natin dito, commercial invoice. So para hindi na kayo tamadin, meron ako ditong sample, ayan o, sa invoice type, pag non-VAT tayo, commercial ang gagamitin natin, and yung invoice number, kung ano yung number nung sa resibo natin na ginamit natin, and yung invoice date, kung kailan lumabas yung payment advice, at sa invoice amount, kung magkano yung wala pang kaltas na amount dun sa ating commission. So, ayan, and i-upload natin yung invoice, and eto naman, description kahit wala na yan. So, eto na. So, kung alam nyo na yun, gawin nyo na. So, nandito muna tayo, commercial invoice. Ayan, okay na yan. And dito sa invoice number, dahil yan yung pinakauna natin, ang ilalagay natin, syempre, 0001. And next natin dito, yung invoice date, kung kailan lumabas yung ating payment advice, mga tropa. Dahil 14 yung nakalagay dito, ilalagay natin 14. And yung sa invoice amount, kung magkano yung wala pang kaltas. Lagay lang natin to, 9502.01. So dito sa description mga tropa, no, meron akong ginawang way around dito. Ang gagawin nyo na lang, kung gusto nyo gayahin nyo itong gagawin natin,
ilalagay ko lang dito, commission, ayan o, commission for payment advice number 626, ayan, kung ano yung payment advice number na nakalagay dun sa payment advice details, syempre, 'di ba? So dito sa upload invoice, i-upload nyo na yung invoice nyo dito, yung in-scan. So eto, meron tayo ditong scan copy. Eto yan. So i-blur ko na lang syempre yung ating resibo. So kung napapansin niyo no na mataas pa yung pinaka file size, bababaan nyo muna siya. Click nyo yung edit, babaan nyo lang dito sa resize. Yung percentage, gawin nyo siyang kahit mga 70. Tapos, click nyo yung save. Kung mapapansin niyo, medyo bumaba na yung pinaka-file size niya. At ganun pa rin naman yung pinaka-linaw niya. 'Di ba? So, i-upload na natin to. Click nyo lang yung upload invoice. Siyempre, i-select nyo na kung saan nyo sinave. Ayan. So, dun sa invoice natin, no, nilagyan lang natin siya ng file name na PA, tapos yung PA date, and syempre, yung pangalan ninyo. So, double check nyo lang muna. Again, commercial invoice, tapos number ng resibo, tapos invoice date, kung kailan lumabas, yung PA, invoice amount, yung amount na wala pang kaltas, sa description, nasa sa inyo na kung gagayahin nyo to. At yung pinaka-final, yung pinaka-invoice na picture. Ayan. Tapos, i-click na natin yung save. Ayan. Na-upload na natin mga tropa, no? So, wala na tayong ibang gagawin dyan, kundi antayin na lang yung update ng Lazada. So, antayin natin siguro mga 3 to 5 days and hopefully, ma-approve na tayo at makasahod na tayo ulit dito sa Lazada affiliate natin. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Kung meron kayong katanungan, comment na lang kayo dyan sa baba. Once na ma-approve na tayo sa pag-submit natin ng invoice, bibilang ka ng 14 days. Dun sa pinaka-nearest na Wednesday, yun yung pinaka-sahuran natin. So, wala na tayong iba pang gagawin kundi mag-antay na ma-approve at after ng 14 days, the nearest Wednesday, magpe-payout tayo sa Lazada wallet or sa inyong mga bank account. And, base sa mga nasasagap ko na balita, quarterly, kailangan yung ipadala sa mismong Lazada yung copy nila ng invoice. Ituturo ko rin sa inyo yon mga tropa sa susunod kapag magsasubmit na ako ng pinaka-mismong copy nila ng invoice, yung pinaka-hard copy. Next video naman natin, ituturo ko kung paano mag-register sa Orus dahil bibili tayo ng columnar book. Ito yung magsisilbi sa atin na cash receipt journal at cash disbursement journal. Kailangan natin ito ma-register online tapos ipiprint natin yung pinaka-stamp niya. Ididikit natin siya sa pinaka-first page nung book. So, eto na. Siyempre, first step natin, pupunta tayo sa bir.gov.ph. Hanapin ninyo dito yung Orus, tapos i-click ninyo yun. Eto yung itsura niya. Kikreate kayo ng account dito kasi syempre wala pa kayong account dito. Eto yung gagawin natin, yung books of accounts. Magre-register tayo dyan mamaya. Pero kailangan muna natin mag-login at mag-register. So, eto lang yung gagawin ninyo. As individual, syempre, ayan o, basta mag-create lang kayo dyan. Ayan, hanapin nyo lang yung create ng account. Taxpayer, click ninyo yan. Tapos, with existing TIN. Ayan, enter nyo lang yung TIN number ninyo, syempre. I-blur na lang natin mga tropa ha, yung data. Enter nyo lang yung pangalan ninyo. And yung middle name, and yung last name. Kung meron kayong suffix, lagyan ninyo yung junior, mga ganyan, deterred, or kung wala naman, NA. So, syempre, yung birthday ninyo, civil status, and yung gender. Fill outan nyo lang to, ilagay ninyo yung email ninyo. Dito sa email, kung ano yung ginamit ninyong email sa pag-register ng inyong 2303, ayun yung gagamitin ninyo dito kasi kailangan tugma. Ayan, so syempre password ninyo dito, enter nyo lang 2 beses. And syempre once na ma-enter nyo yung password ninyo, click nyo na yung register para magkaroon na kayo ng account
dito sa Orus. Pero tandaan nyo lahat ng pinifill out ninyo dapat eksakto dun sa pinag-register ninyo sa 2303. Ayan, so click lang natin tong register. Tapos merong OTP na mapupunta dun sa ating email. Verification lang to. Ayan, click nyo lang yung verify once na ma-receive nyo yung email from Orus. Confirmation lang to na tugma yung email ninyo. Ayan, once na na-click nyo yung verification, okay na yon, i-login na ninyo yung inyong Orus account. Ayan, login lang natin yung email na ginamit natin. Syempre, enter natin yung password. So, ayan, nakapag-login na tayo. Next natin na gagawin dito, i-click na ninyo yung Books of Accounts. Eto, sa video na to, panoorin nyo lang maigi. To tell you honestly, mga tropa, no, napakamahal ng singil. Eto yung gagawin lang ninyo. Sisingilin kayo usually 1,000 to 2,000. Napakadali lang nito as in. Kaya sundan nyo lang maigi. So again, click nyo lang yung Register Book of Accounts. Tapos dito, makikita ninyo to. Ang pipindutin nyo dito, mga tropa, yung Validate. Once maklik mo yung Validate, lalabas yung details na to. Click mo lang yung kulay green na add. And click mo yung add na kulay yellow. And click mo dito yung manual. Tapos, click to search. Hanapin mo lang dito yung Cash Receipt Journal. And next natin mamaya, yung disbursement naman. Ayan o, Cash Receipts Journal. And dito, pindutin mo yung number 1 and last volume 0 dahil bago pa lang naman tayong magre-register. Ayan, tapos dito sa date period, yung validity period, yung date ngayon. Kung kailan ka magre-register. Ayan, dahil nung 13 ko siya ni-register, ayan, tapos yung date of registration, hindi mo yan magagalaw. Wala kang magagalaw dyan. And next naman natin, eto. Taxable year, 01/01/2006, kung kailan yung taon. Ayan, mga tropa, sundan nyo lang yan, no? Ayan. Tapos dito, 12/31/2031. 5 years, mga tropa. Kumbaga yung books natin, hanggang 5 years yung aabutin neto. Kasi usually, etong Lazada affiliate natin, konti lang naman yung may susulat natin dito. Tapos, click mo na yung add, yung kulay green. Next natin, ulitin natin, click mo yung add row, same procedure, manual. Dito naman, cash disbursement naman yung hahanapin natin. Cash disbursement journal, yung number 1 lang, eto, yan. Tapos sa quantity, syempre number 1 lang yung ating pipiliin dyan. Pindutin nyo lang yung 1 kasi first time lang tayo. And yung last volume 0. Alam nyo ba, mga tropa, sa procedure na to, naniningil yung iba ng 2,000 or 1,000. Kaya panoorin nyo lang to. Dito sa validity, syempre yung date ngayon, date of registration, hindi mo yan magagalaw. Same procedure, 01/01/2006, 2026 doon hindi 2006, 2026. And dito, 12/31/2031, and click mo na yung add books. Once na complete na to, mga tropa, dalawa lang yung kailangan natin dito, ganyan lang. And kiklik na natin yung continue. Yung iba gumagawa pa ng general ledger, pero yung turo sa akin nung tropa ko dito, eto lang, dalawa lang daw. Click mo lang yung continue, tapos dito wala ka ng iba pang gagawin dito. Click mo lang yung review. Once maklik mo yung review, lalabas yung details na ganito. Makikita mo dito yung checkbox na 3, yung nakakulay red dyan. Ayan o, basa-basahin mo lang, pero check mo na lang yan. Wala namang problema yan. Submit application. Nasa sa inyo kung gusto nyong basahin yung nakakulay red na text. Tapos maglo-loading yan ng ganito. Click mo lang yung take survey. Click mo yung client type, tapos citizen. Click mo yung okay. Tapos nyan, ilagay mo lang yung age mo. And next, male or female, and yung civil status. Ayan, mag-proceed lang kayo dito. Lahat ng may mga asterisk, kailangan mo siyang fill upan. So dito, sa ang grupo ka nabibilang, pindutin mo lang dito, not applicable. Ayan, okay na yan. So far, so good. I-double check nyo na lang yung mga details. Anyway, wala naman problema yan. Survey lang naman yan. Click mo na yung submit. Lalabas na yung ganito. So, eto na yung ipiprint natin. Ayan, yung volume 1:1. Pindutin nyo lang yan. Meron kayong magda-download dyan na PDF.
Ayan yung ipiprint ninyo, tapos ididikit nyo siya sa first page. Ito yung itsura niyan mga tropa. Ibi-blur ko na lang syempre for privacy purposes. Ipiprint niyan, ididikit nyo sa first page ng bibilihin ninyong book, yung columnar book. Ito yan mga tropa. Ilalagay ko na lang din sa description yung link. Ayan. 12 column yung bibilihin ko dito. So far so good. Ito lang yung pinaka full details kung paano mag-register sa BIR, mag-upload sa Lazada, mag-fill out ng invoice, mag-register sa Orus. Kung tatanungin nyo naman ako kung paano fill outan yung book, yung bibilihin natin na columnar book, panoorin nyo na lang dito sa channel na to para maayos yung intindi ninyo, kasi etong magdi-discuss sa inyo na to, mismong accountant to. So ako pinanood ko lang din dito kung paano ko siya pinil outan. And siguro next time ituturo ko sa inyo kung paano, pag sure na ako kung paano. Pero so far sa ngayon, gayahin nyo na lang muna etong isasuggest ko na YouTube channel na to, etong YouTuber na to, panoorin nyo na lang muna sa kanya. So kung meron kayong iba pang katanungan, comment down below or i-message nyo ako sa ating Facebook page. So dito na lang. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Pag may makikilang, panahon ng magtuturo. Makikitang puso hindi naan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.